Ang nakikita niyong mga bisikleta dito ay electric bike. Ito ay paarkilahan, pero kahit wala ang may-ari, iniiwan na lang nila dito. At ito ay walang nakikialam. Hindi sila dito mahilig magnakaw. Kaya nasa kalye lamang dahil sigurado sila na ang tao dito ay mababait. Hindi sanay magnakaw. At ito naman ang sementeryo ng Arab, napakaliit lang ng konti dahil hindi naman totaling malaking sementeryo ito. Ito ay sinaunang sementeryo nung panahon pa ng mga mananakop tulad ng Byzantine, Ottoman. Doon sa naman sa taas, sementeryo pa rin. Kaya siguro mayaman ang may-ari dyan. Kaya doon nila sa taas nilagay. At itong nakikita nyo naman na ganito ay parkingan ito ng mga kotse. Pero dahil konti lang ang mga tao dito, ito maraming bakante. Ito nga palang lugar nito ay tinatawag na Ako, ang northern part ng Israel. Maghahanap tayo ng dapat nating pagkwentuhan mamaya-maya lang kung ano ang ating makikita dito. At may isang tao dito akong nakita na basurero. Yan siya. Boker Tov. Ani litayel po libad. Ah. Ataroset. Toda. Yan kabait ang mga tao dito. Sabi niya, hindi daw siya marunong mag-Hebrew kasi hindi siya Israeli. Siya ay isang dayuhan dito at namumulot ng basura. Kahit namumulot lang yan ng basura, pero hindi yan totaling mahirap katulad ng Pilipino. Dahil ang Pilipino sa Pilipinas, siyempre, pag namumulot ng basura para pangkain, yan ay namumulot ng basura na may sweldo sa gobyerno. At pag nilapitan mo siya sa kanilang bahay, yan ay naka-apartment. Dahil bago sila dito o kaya kahit na matagal, dahil sila ay dayuhan, libre sila ng kuryente o kaya may bayad sila sa bahay, pero konti lang. Kasi ganito ang patakaran ng mga Israeli government. Sa mga dayuhan, nagbibigay sila ng para mabuhay sila. Basta ikaw ay Jewish, kahit Russian ka, kung Jewish ka, o Ethiopian, o basta Jewish ka, o kahit saan ka galing ng bansa, may discount ka na para mabuhay ka dito. Ang nakikita nyo na makakapal na pader, ito ay ginawa ng mga unang tao na mananakop ng Israel. Hindi lang natin alam kung ano ang nakasakop dito dahil sa unang kwento ayon sa Biblia, Old Testament, maraming gera ang napagdaanan nito ng bansang Israel. Kaya ito ang mga pader na to ginagawa ng mga mananakop para makita nila ang kalaban na dumarating dahil sa kabila niyan ay dagat. Itong sa banda kanan natin dito, dagat, hindi lang natin makikita, pero mamaya-maya makita nyo na yan dahil ipopost ko rin. O, ang laki nito, no? Tapos sa taas niya, no? Sa taas niya, nandyan ang kanilang mga panangga sa kalaban. Hanggang doon yun. Diba ang ganda, no? Ayan. Pero dahil hindi nyo nakikita ang nagre-report, kailangan makita nyo ang mukha. Napakagwapo niya. Saan siya? Ayan, Nole.
Nole, saan ka na? Ay, ayan po ang nagre-report sa inyo. Patuloy lang tayo sa paglalakad hanggang kung saan tayo makarating. At ito ay mayroong hotel, Landgate, the Moat o Moat, Horses Beach. Ayan. Ito na ang sinasabi ko sa inyo na dagat, papasok tayo dyan mamaya. Pero habang nandito tayo sa location na kung saan ginawa nila itong tore, subukan natin pumasok dito kung hindi tayo papagalitan. Ito, mataas po yan. Tsunami escape route. Ay, may tsunami escape route daw sila. Oh. Tsunami escape route. May pumapasok dito. Yung traktura na yan ay naghahakot ng basura yan. Baka pagpasok natin dito ay makorner tayo ng ibang lahi at gagawing kidnap or ransom. Pero ang ganda, ano? Ganda, oh. Mamaya-maya, yung nakita ninyo na yan, tinutubuan ng damo. Hanggang doon, malayo, malaki ito. Pati naman ito sa kabila, ganun din, oh. Papasukin natin mamaya dyan, tutuklasin natin kung ano ang mayroon. Pero pupunta na muna tayo doon sa gilid ng beach kasi maganda ang picture doon, magpapapicture tayo. May sign dito na no entry. Pero matigas ang ulo natin, papasok tayo dito. Baka naman yan ay sa mga sasakyan lamang. Tingnan natin, wow, kaganda ng view. May nag jet skiing. Mamaya pag may time, doon sa banda roon, yun. Maraming mga speedboat dyan na pumupunta sa gitna ng dagat. Gilid lang pala. At magsasakay ng pasahero na titingin sa gilid-gilid niyan. Tulad niyan, maganda ang gilid. Subukan natin kung makasakay tayo para makita natin ang view sa gitna mula sa gitna ng dagat papunta dito sa lugar nila. At ito ngayon, dito tayo mamaya susuot. Ayan, yan yung mga taong naglalakad na yan. Subukan ko mamaya kung ma-post ko ito sa YouTube, baka sakaling pumasok. Kasi sabi ng Google, puno na raw ang aking account. Kaya hanap tayo, i-announce ko na lang kung saan ko pwede o baka gumawa ako ng panibagong Gmail account. Oy, lumapit ka dito, nag-skiing, water ski. Kinukiran kita ng video kung kailan kita kununan ng video. Saka ka tumigil dyan. May pinupulot. Ayan na. Nag-umpisa na siyang umaripas. Sarap ng hangin dito, tamang-tama sa mga mainit na panahon dahil ang simoy ng hangin ay napakapresko at marami ditong nakaupo, nakatingin sa dagat, naiisip ang nakaraan. Kaya invited kayo dito pumunta at ito ay free.
walang bayad ang kanilang bets kahit ito ay ginastusan ng malaki. At dito naman nakikita nyo parang panahon ni Haring David. Makapal ang pader nito. Kaya makapal ito dahil pag dumating ang bomba galing Lebanon o Syria o Iran, Iraq, matibay ang kanilang pagkagawa. Pero hindi na nangyayari yon kasi may Iron Dome na sila. Pag may rocket na pumupunta dito, sinasalubong na yan ng Iron Dome at doon na sa taas babagsak ay puputok. May isang isla pa pala doon sa gitna. Pero konti pa lang ang tao, mamaya marami ng tao dito. Mabuti pa magpa-picture na lang muna tayo. Sa makapanood nito, lalo na kay Sir Wayne Velasco, kay Sir Ray Narvaez. Nandito tayo ngayon sa northern part of Israel, malapit sa boundary ng Lebanon. Kung nakikita nyo ang nasa background ko, hindi lang ako nakatingin kasi bawal kumuha ng video. Medyo panakaw-nakaw lang ito. Ito yung mga lahi ng mga Druze. Druze, D-R-U-Z-E. Yan ang spelling ng kanilang lahi. Sila ay nagsasalitang Arabs pero hindi sila Arabs. Numero uno nilang kagalit ang Arabs dahil ayon sa kasaysayan, galing sa Italy ang mga Arabs na yan, tapos tumawid dito sa Israel. May isang village silang nadaanan na ang nakatira doon ay puro Druze. Pinatay nila ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa isang village at tuloy-tuloy silang naghasik ng terorista dito sa Israel. Kaya ang nabuhay na ibang Druze sa ibang lugar, sinumpa nila ang lahing Arabs. Kaya dito sila nakatira ngayon sa Israel. At numero uno nilang kalaban ang Arabs at hindi sila nagagalit dito sa mga Jew o Israeli dahil kung saan bansa sila nakatira, loyal sila, kaya gumagawa ay sumasali ang anak nila sa army, sa air force o kung ano ng mga military activities. Kaya ito sila, ang kanilang costume ay nakaputi, ano ba yan, kung sa pure Arabs ay yung mga itim na mga nakatakip sa kanilang mukha, borka ang tawag doon. Sa kanila naman, nakasuklob lang sila ng puting tela at nakasuot sila ng itim na kulay damit hanggang bokong-bokong rin. Ayan sila. Yan lang muna ang aking maparte sa inyong dalawa, ha. Kasi si Sir Ray Narvaez nagtatanong kung ano ang nangyari sa trip ko. Ako lang mag-isang nagtitrip ngayon dito. Hindi natuloy ang kasama ko. Walang ana-ana, sir. Walang ana-ana. Subukan natin pahagingan ang mga babaeng sinasabi kong nakasuklob ng puting damit sa kanilang ulo pero wala itong takip. Tingnan natin kung masisita tayo pero dadaan lang tayo. Ito marami sila. Ito may namimingwit. Tingnan nila ang kanilang huli. Tingnan natin ang kanilang huli. Ito ang kanilang libangan. Nakatago. Pero pasulyap uli sa mga nakasuot ng puti. Si Sir Winnie at si Sir Narvaez. Ray Narvaez at si Sir Winnie Velasco. Ito, pagingan natin sila.
Tama na. May dumarating pa. Nagliliwa-liw rin sila dito. Pupunta na tayo sa ibang lokasyon. Yung lalaking cruise na yan, mahalata mo kasi ang kanilang pantalon ay parang mga nagtai. Subukan natin. Kung makikita, hindi ko lang makikita kung saan. Pero ayun ang mga lalaki nila kanina. Papasok na tayo dito sa isang daanan kung saan ang mga crusaders ay lusot-lusutan para kung may kalaban, alam nila kung saan sila dadaan. At ito ngayon ang lusutan. Ayan, may nagbike. At ito naman, alam niyo na kung ano yan. Siyempre babae. Madilim na dito. Ang daming kalapati dito nabubuhay. At ito na ang lusutan ng kanilang papuntang palengke. Pero palitan natin ang ating handle kasi naka-tripod pa ako ngayon. Palitan natin ng medyo hindi magaspang. Kung nakikita nyo, ito ay kanilang mosque. At banda roon naman, mosque pa rin. Pero dito, aakatin natin dito. Ito para kay Sir Ray Narvaez, Acotel. Nasa Aco kasi tayo ngayon. Ito ay Acotel, Restaurant and Hotel. Sir Narvaez, Sir Ray. Nakikita mo yan? Halika na dito at may naghihintay sa iyo. Sir Ray Narvaez at Winnie Velasco. Aakyatin natin ngayon ang hagdan na yan. Tingnan natin kung sino ang crusaders na nakapagpaskil ng kanilang pangalan doon. Bago tayo umakyat, may nakita ako na CR o comfort room. Ito nakasulat toilets. Subukan natin pumasok kung may tao o bukas o kung may bayad. Shalom. Ifshar Salosekel. Rega. May bayad. Bari 3 shekel. At ito ang ticket na binigay sa akin. 3 shekel ay equivalent ng 30 hanggang 35 pesos sa isang ihian lamang o ewak. Mabuti nakatagpo tayo kahit na may bayad, okay lang. Kaysa maghanap tayo ngayon, bawal kasi umihi dito basta-basta kung saan. Uhulihin ka, mumultahan ka pa. Kaya ingat-ingat lang tayo sa ibang lugar, ha? Bago tayo umakyat doon, basahin natin itong nakapaskel. Gam Hatapir. Ibig sabihin nito, Israel Ministry of Tourism. Nakasulat dito sa Hebrew, nakasulat sa English, at nakasulat sa Arabic. Dahil maraming turista dito na pumupunta, karamihan ay hindi marunong mag-Arab o kaya mag-Hebrew, kaya tinatranslate nila kaagad ito. At yan ay may nakalagay na UNESCO. At bago tayo umakyat, ay ang dadaanan natin, gusto natin tuklasin kung ano ang nandyan. Ayun, kaganda, no? Dito na tayo sa taas. Kanina nung nakunan ko na mahabang ay mataas na pader, ngayon ay nandito na tayo. At ang nakikita ninyo na yan ay mga kanilang mosque, ang mga may kulay green na yan, mosque. At dikit-dikit ito. Hindi ko lang alam kung may mga sektor-sektor ba sila na kagaya ng Pilipino na ang daming
Christian sector na kung ano-ano na lang ang nagdilitawan dito, dikit-dikit din, pero hindi natin alam kung may mga sektor sila o Muslim sector ang ibig ko sabihin. Ang tuklasin natin dito dahil ayon sa kasaysayan dito, ito ay nasakop dati ni Napoleon the Great. Hanapin natin si Napoleon. Dito tayo sa ibang location. At ang pader na yan, ang butas na ito, siguro, siyempre, paggera, dito lumulusot ang kanilang mga baril, ang kanilang mga kanyon, at doon sa dulo na yon ay may nakikita tayong isang infrastructure, siguro depensa pa rin nila yun nung panahon ng, hindi natin malaman kung anong panahon yun, basta mga sinaunang panahon, mga panahon nila ni Caesar the Great, Napoleon, o kaya mga Byzantine, Ottoman, mga Orthodox, ay mga hindi ko alam na, sa dami-dami nakakalito kasi yan eh. Kaya ikot pa tayo. Ang bansang ito ay daming kasaysayan talaga. Kasaysayan ng gera, kasaysayan sa Biblia, at kung ano-ano pa. Ngayon, aakyat tayo, bawal daw dito umakyat. Nasa taas na tayo, nasa tuktok na tayo. Makikita natin ano kaya yung mga nag-e-exercise yata yun, parang kulay militar. Huwag nga tayo magpakita dito dahil nag-iisa tayo. Ayan ang kanilang mga moske. Diyan tayo kanina galing. Sa baba na yan. Ayan o. Diyan ako umuupo kanina. Ayan dito tayo. Kinukunan ko lang ang sa taas. At ang view na yan. Yan. Kaganda naman. At syempre, kailangan makita nyo rin ang kumukuha ng picture. Ano sasabi nyo, ha? Ano? Hindi ko lang alam kung makikita ang mga tao doon. Lahat na yan, napakalinis na beach. Walang bayad para sa mga tao. Pero malayo na, hindi na natin kaya yun. Hindi na natin kayang abutin ng kamera. Hanapin natin si Napoleon. Bababa tayo dito. Yung mga ginawa nilang mga bato-bato na ito, adobe. Ang lalaki. Ang kapal ng adobe. Ito ang mga fortress. Ang dami nilang ginagawang mga fortress o mga kota. At ito ay lusot-lusotan ng kanilang paningin kung saan na ang kalaban. Yan ang kasaysayan ng mga fortress o mga kota-kota noon na bawat mananakop ay gumagawa ng kanilang kota, ang kanilang barracks o kanilang panangga na hindi maagaw ng ibang mananakop. Tweet, 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 tweet.
tweet, 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 tweet. Ito may nakasulat na Hebrew, Asor Litaps al Hakomot, at mayroon din na sa Arabic. At ang nasa English ay climbing is prohibited. Yan ang sinasabi ko kanina na bawal umakyat sa bater. Pero Pinoy, umakyat pa rin tayo. Puntahan natin dito yung ito yung mga mortar. O ngayon, ang laman ay mga baso, baso at mga bato-bato. Yan ang kanilang mortar dati. Dito sa ibabaw ng kanilang fortress. Ito pa ang isa maliit. O, nakaumang naman sa butas na yan para ang bala ay lulusot na lang kung saan ang target nila. At ito may malalaki, mahaba. Ayan o. Ito. Mainit kasi kaya hindi makita sa kamera. At doon pa sa malayo. At ang nakaagaw nito dati ay may picture siya. Hindi lang natin mabasa dahil ito siya oh. Sino yan? Baka yan na si Napoleon the Great. Ito ulit ang kanyang picture. That hindi natin malaman kung saan ang nakasulat na English. At ito rin yung kanilang mortar. Isa, dalawa, mayroon pang dalawa sa dulo. Punta natin. At subukan natin lusutan itong nakikita nating pader doon sa dulo na mayroong palabas. At sa bandang iyan, nung panahon daw ng British colony, ay mayroong maraming tunnel dyan, marami silang mga kulungan, marami silang mga restaurant dyan, na sa ilalim ng lupa, palabas doon sa karagatan. Hindi natin mapasok dahil may bayad na yun eh. Ito yung katapusan ng mortar o yung kanyon kung sa Tagalog. Halo? Halo? Oh, puro basura ang loob. Hindi na yan puputok. Ayun, may dalawa pang maliliit dito uli. Corner to corner, dulo sa dulo, may mga kanyon na maliliit. At ito, yung taas na yan, oh, may taas pa rin. Ay, at yan sa kabilang kasada na naman yung mga kota na yan o fortress. Malapad ito, nakadepensa ito sa dagat lahat. At dito nakalagay ay
Museum. Museum. Pasukin natin dito. Total, wala namang iiyak na bata na mainitan o mapagod sa kalalakad. Pero mamayang gabi, maghaplas tayo ng Omega Painkiller. Yan na lang ang ating huling huling remedyo. Ayan, may mga bakod dito para hindi maakyat ng mga dating kalaban. Puntahan natin sa dulo. May isang hayop. Ayun, yun. Ayaw magpahuli. Uy, lusutan pala ito. May lulusutan pala tayo dito. Picture muna ako. Ang nakalagay na karatula dito, baka ito ang mga taong dating mananakop ng Israel. Ang isa Espanyol, ang isa Arabs, ang isa malamang British, ang isa naman parang ang mataba na to, hindi natin alam kung Indian o ano, basta ito lang ang nakapaskal ngayon sa kanilang pader dito na inikot natin ngayon araw. Okay, alauna na, bababa na tayo para maghanap ng makainan, pananghalian. Subukan natin dito. Ang ganda pala ng depensa nila, oh. Malalim, hindi basta-basta maakyat ng kalaban. At maganda ang mga karsada dito pala yung lusot nito. Tawid tayo sa kabilang karsada. Hintayin natin ang mga sasakyan. Kung sa bagay, nasa ali tayo ngayon, pedestrian lane. Konti lang talaga ang taong nila dito. Mataas. Dito naman yung kabila. Ngayon may football court na sila dito na nilagay. Panglaruan nila. Ito ang part na ito ay isa sa mga kulungan dati. Ayan. Puro lamang bato. Ngayon sarado na dahil wala nang kinukulong dito. Pasukin natin ito. Ito ang mga bus na sinakyan ng mga turista
Maraming turista na pumapasok dito dahil makasaysayan ang lugar na ito. Ito naman sa kabila may boss din. Ito, papasok tayo. Levantine Kitchen. May nakasulat Crusader Citadel. Papakita natin ang mga nakasulat dito. Ayan ay sa English, Crusader Citadel. Sa Arabs. At ang nakasulat naman sa taas ay Jewish. Ito yung dating mga kampo na ginawang kampo ng mga kalaban. Pag naagaw, gagawa sila ng kampo. Opening hours. O kaya ito, Old Ako Development Company. Opening hours. Ito nakasulat ang schedule, kung ano oras, kung anong araw. Dahil pagpasok mo dito, bibigyan ka ng radyo. Kung anong lingwahe mo, hanapin mo lang ang lingwahe mo at pagpasok mo doon sa loob, maririnig mo ang sinasabi doon sa bawat lugar na pupuntahan mo. Tulad ng mga sini, halimbawa may sini sila dyan. Ang lingwahe na mapili mo ay yan ang magiging salita sa isang movie kung paano ang girang nangyari noon. Matanda na ang mga kahoy dito. Ang lamig. Mapuno ang parting ito. Sabi nila matanda na raw ang mga kahoy na ito, pero hindi ito matanda. Hindi lang nila pinuputol dahil disyerto ito, kaya gusto nila magtanim ng kahoy. Pero sasalubong tayo dito. Wag na lang kasi walang dalaga. Puro matatanda. Kung may dalaga, sasalubong tayo doon. Siya naglalakad na yan. Walang dalaga akong nakita. Kaya dito na lang tayo. Sasalubong tayo. Ayan, makita mo may mga Arabs doon. Napagod na ako sa kaiikot. Hindi ko pa natapos ang aking dapat pupuntahan. Kaya dito ako ngayon nakasandal sa pader. Nagpapahinga ako sa isang malilim dahil nagugutom na rin ako. Mamaya-maya pupunta tayo doon sa palengke. Kakain tayo ng shawarma. O kaya kung ano ang pwede nating kainin, isang coke lang halimbawa. O kaya palapil, yan ang mga pagkain nila dito na madaling i-order. Kung sa mga restaurant naman kasi, masasarap ang kanilang pagkain pero matagal. Nagmamadali tayo dahil ngayon alas 12 na ng tanghali, napagod na ako. Kaya mamaya-maya, iikot tayo uli, papunta tayo sa dagat, tingnan natin ang mga kulungan ng mga nabihag nila dati kung aabot tayo. Pero ngayon dito ako papahinga at basang-basa na ako ngayon dahil ang temperatura dito ay 38 to 40 Celsius degrees.
Kaya mainit. At parang may nag-flash sa aking isipan kung bakit konti lang ang tao na nasasakop ng kamera. Konti lang naman talaga ang tao dito. Dahil ang populasyon nila ngayon dito ay nasa 9 million to 10 million ang kanilang populasyon. Kaya konti lang talaga ang tao pag ikaw ay ikot-ikot, dahil karamihan ngayon nasa hotel dahil summer, nagbabakasyon sila. Kaya kung tutuusin, mas marami pa ang alaga nilang baka at ang alaga nilang kambing, tupa, o yung mga sheep ba kung sa English. Dahil sa isang pamilya, halimbawa, farmers ka, ang alaga mo ay mga baka, ilan lang kayo ilang piraso lang ang pamilya nyo, halimbawa 4 kayo, pero ilan ang baka nyo? Nasa 500, 3, 4, 1. O di siyempre, mas marami ang baka kaysa tao. Kaya marami silang produkto dito, dairy products. Iba-ibang mga cheese, ice cream, mga kung ano-ano pa na mga dairy products dito mo makikita. Kung anong percent ang gusto mo, halimbawa cheese 28, 22, 19 hanggang sa 5% hanggang 0%, mamimili ka. Ganito kaarte sila dito. Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong cheese, basta cheese lang yan. Hindi mo alam kung anong porsyento niyan. Kasi may percentage dito. Ang mataas na percentage, yan ang masarap. Itchia. Ayan pala ang palabas. O yan pala ang mosque nila. Nagsisalabasan na sila. Ngayon, ito pala ay may kubitas sila dito. Ito naman ang nakaposte dito, ay nakapaskal dito, giyera ng Israel versus mga ano ito mga mang-aagaw. Ganito ang giyera dati, tusukan lang o kaya tagaan, habulan ng kabayo. Sino ba naman hindi mawili dito? Mayaman sa kasaysayan ang bansang ito. Ito ang tinitingnan natin ngayon ay underground ito, pero hindi dito ang daan. Underground na yan. Ang daan dito, babalik tayo. Dahil hindi tayo nakakuha ng ticket, hindi tayo bumili. Ito ang entrance. Anong nakalagay dito? Kingdom of the Knights. Ay pumasok na. Pagpasok natin dito, bababa ka. Underground na yan. Napakalapad na underground. Diyan mo makikita ang maraming pangyayari. May nakasulat dito, volando insieme per la pace. Ito, souvenir shop.
Nakalagay dito, the night halls. Doon yan kanina sa entrance. At ito naman, exit. Sa wakas, nasa palengke na tayo. Nakikita nyo yung mga draws na yan. Yan ang mga draws. Nakahalo rin sa mga Arabs. Nagsilabasan sila sa kanilang mosque. Ngayon puno ang restaurant. Nagsikainan sila. Hanap na lang tayo ng ibang makainan. Ito daw ay dating kulungan. Ngayon, ginawa na lang nila ng tindahan. Ito yung paggawaan ng peta. Masarap ito. Ayan oh. Mainit-init pa. Mabuti siguro mamaya na lang tayo bibili. Maghanap muna tayo ng makainan. Bikiri. Yes, shawarma. Falafel. Ken? Falafel. Falafel, this. Shawarma. Shawarma. Toda. Naghanap ako ng shawarma pero ubos na. Falafel na lang daw. Kaya ayaw ko. Sawa na ko sa falafel eh. Itong mga kahoy na yan na putol-putol, mga spices yan. Ginigiling nila at ito yung kalabas-labasan. Kaya pag pumasok ka sa kanilang tindahan, maraming mababango. Dahil mga spices yan, makikita natin mamaya sa iba. At ang kabayo naman yan ay inaarkilaan ito ng mga turista. Ito naman tindahan, Arabs ang nagtitinda. Pero nakakita ako ng isang tindahan ng shawarma. Baka mayroon dito, itanong natin. Yes, shawarma. No. Ubos na. Subukan natin pumasok dito sa palengke. Nasa wet market na tayo ngayon. Itong kanilang mga isda ang lalaki. Ito spices, ito mga spices nila yan. Marami doon. Yan mga spices pa rin yan. Paninda nila punong-puno ng mga spices dito. Buto ng kasoy, buto ng kasoy. Yeah. Kanilang mga cake, ang gaganda. Mga prutasan nila dito, hindi madumi ang kanilang paninda. Mga prutas, gulay. Melala.
يعني هن هسه اللي هن يقعدوا يميلوا يشترين هذيك Ang gulay nila. Sabi ng amo ko, bibili daw ako ng mga spices galing Pilipinas. Wala naman mga pili tulad nito galing sa Pilipinas. Tulad niya, no? Ang dadami. Eh kung ano-ano pa yung mga dahon na yan, mga dried. O paubos na, may mga salmon pa, paubos ng kanilang isda. Yung palengke nila dito, kahit ganito lang, nauubos na ang isda at walang mga langaw. Malinis. Ito naman, patapos na ang palengke, lalabas tayo doon sa isang papunta na tayo ng dagat. Wala akong makainan. Ubos na ang pagkain na aking hinahanap. Baka sa banda roon. Ito yung mga kasirola ni Aladdin. Pag bumili ka nito, papasok ka sa kasirola at magkaroon ka ng magic. Pero ayaw ko mag-magic. Ito yung shawarma. Kakain tayo dito shawarma. Shawarma, yes shawarma. Sisil ka. Ikad shawarma. With pita bread or plate? Ba plate. Plate. Ken. Empita. Siya ang tindero. Ayan. Ganyan sila gawa ng shawarma. Arba shawarma? Yan. Kakain tayo doon sa loob. Sa wakas, nakakita tayo ng shawarma. Yes, gampita. Oh, may pita pa. Busog. Ha? You like spicy? Wala spicy. Rak agbanyot bebo. Sasarap. Kakain tayo mamaya. Pero hindi na ako maka-video mamaya dahil wow, may palapil pa. Sinagog nila. Punta na tayo ngayon sa dagat. Ito na yung mga upahan ng mga kabayo kanina. Dito pala sila nakagarahe. Mukhang hindi tayo makasakay sa baruto ngayon dahil ito ang mga tao dito, mukhang nakapila ito. Ang dami nila. Kaya sayang naman hindi tayo makapalaot. Ang daming sumasakay. Subukan natin sa iba, baka konti lang sa kabila. Ikot natin muna ang kamera. Sinagog. Itong mga turista, hindi natin alam kung saan galing siguro. Siguro sa Europa. Europe. Mukhang walang nag-aalok na sasakay sa kanila. Paano kaya to? Ito.
Ang dami. Hindi natin malaman kung saan ito. Daan nila. Pero mamaya-maya, baka kunti na lang sila. Saka tayo makasakay. Ikutin muna natin dito. Baka pwede tayo magpa-picture. نرجع من هون ولا من هون بطريق؟ Saan kaya yan dumadaong? Yan ang umiikot-ikot dito eh. Yan ang formal na suot ng drows. Yung mga pantalon nila ay para silang nagtae. Pero formal nila na suot yun. At ito marami silang mga kasama. Papunta sa sila ng Haifa. Ganyan sila. Sasakay sila sa barko. Ayan ang mga loko-loko. Gusto kong sumakay dyan. Kaso lang sobrang bilis. Baka lumipad ang aking kamera. Nakakatakot. Baka sa Lebanon ako makukuha. Mamaya babalik yan dito. Hanapin ko ang istasyon nila yan kung saan baka sakaling makasakay ako. Yan sila. Ay. Ayan, yung isa medyo mild lang tumakbo. Medyo ikot natin ang kamera. Ito ang libangan dito. Ito ang fishport nila. Pero walang isdang dumarating. Nakaparada lang ito para sa mga turista. הריקוד שלך הפך איראני, כל המדינה על זה שרים את ההמנון, את זורמת לי בתוך הברית, גם אלוהים יעיד, לא תצעדי לבד וכלום בינינו לא יפריד, כי הפנת לך, את משגעת את כל הבנים, אחלה נדירה, הלילה הם לא ישנים, כי הפנת לך, ולא חשוב לי מה כולם אומרים, אחלה אווירה, הרועדת וכולם מאושרים. Ay, umikot.
אחלה נדירה, הלילה לא ישנים, כי את פנתרה, חשוב לי מה כולם אומרים, אחלה אווירה. עמותת למענם, רופאות ורופאים בהתנדבות למען שורדי השואה. לתרומות חייגו. בואי נטוס לחו"ל, צריך דיון, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, תפסיק בראש, מי צריך פה רכבת, כן אני רוצה, ואת רוצה, מטוס תבוא עד דרום אמריקה, אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה כמה, בירח הדימון, תגידי בוא לא איסטנבול, כאן מותר הכל בליבון, גם הנוסעת עובד שמה, איזו אהבה, לילה בחייך שרציתי, פתאום לי על המצח שאני מאוהב בטירוף, ולא עשיתי שוב. בואי תסירה, ובגדיה, פשוט מעבר לאופק, נצטרף פחות עם הכל, בחייל עלי הדופק, כן אני רוצה, ואת רוצה, לחלום בספרדית אמריקה, אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה כמה, הירח כאן ממול, תביני בוא לא איסטנבול, כאן מותר הכל טיפול, כמה נוסעת עובד שמה, איזו אהבה, לילה בחייך שרציתי, פתאום לי על המצח שאני מאוהב בך בטירוף, ולא עשיתי שוב. Umupo muna ako dito sa tabi ng dagat dahil napagod ako sa kaiikot dito sa ako. Nagcha-charge lang ako ng phone kaya magpapatugtog muna tayo. Seaside with eyes red as gold, you
indak-indak muna habang nagsa-charge ng phone. Tinignan nila ako para akong buang ako mag-isa dito. Walang kasama, Ray Nagpaes. Walang kasama, walang ana-ana. Shout out sa taga-Pilipinas. Woohoo! Nabubuang na ako dito. Yan, may lumalapit. Nakatingin sa akin. Oh, nagsinyas pa ng ng flying kiss. Lakas talaga ng karisma ko. Sa ilong lang yan. Ganitong mga ilong, talagang napaka-erotic yung tingin nila. Napaka-romantiko yan. Ilong na yan. Kaya maraming nabibihag na matangos na ilong. Nakita ko lang to sa internet kaya ginaya ko yung araw na lumulubog sa dagat. Ang location nito ay nasa Akko, north of Israel. Kunan din natin ang mga kalapati. Nagpapalamig rin pala ang kalapati sa dagat. Hoy, sarap ng buhay nyo dyan, kalapati. Nagpapalamig kayo sa dagat? Hanggang dun sa dulo. Kalapati, kalapati. Ay, pinapakain. Pinapakain ng pulis ang kalapati. Kaya pala maraming kalapati. Ito, pulis yan nagpapakain ng kalapati. Ayan ang kanilang sasakyan. Kunwari pulis lang yan, pero nagmamatag yan kung ang mga ibang tao dito ay terorista o hindi. Nakamonitor yung mga CCTV dyan. Ang bawat poste na yan, yan, may CCTV yan. Kaya kung mag-iwan ka ng bomba, huli ka. Hindi ka na makakaligtas. Ang mga terorista dito, kahit nasa Palestine yan, huli ka agad yan. 3 araw lang pinakamatagal yan. Kasi marami silang mga secret agent. Ang tinatawag nila doon ay Mossad.
ang Mossad ay ang mga secret agent nila at mahal ang kanilang binabayad dyan at epektibo naman. Kung pag-uusapan ang Mossad sa ibang topic na lang kasi mahaba ang istorya niyan. Ito ang hagdan na ito, susubukan natin akyatin at ito ay gawa pa ng mga unang procedure, yung mga nananakop ng yung mga agaw kapangyarihan, agawin ng isa ang kapangyarihan. Kaya hindi natin alam kung sino ang naggawa nito, nag-construct, ibig ko sabihin. At ito ay bali bakanting parang plaza. May mga butas-butas, ibig sabihin pag may kalaban, dito sila nagtatago at paputukan ng kalaban dahil sa kabila niyan ay dagat. Oh, kita niyo ang dagat na yan, oh, kitang-kita ang kalaban kung saan sila. Ayan. Galing ng istorya nito dito, ano? Pumunta tayo sa ibang anggulo. Ito, botas pa rin. Nakatingin sa dagat, nakaharap sa dagat. Ito, botas pa rin. Ganun pa rin yan. Yan, paharap sa Haifa. Ito, paharap sa Egypt. Oh. Pag tumalon ako dito, paglangoy ko, pagdating ko doon sa dulo, Egypt na yan. Ito naman dito, pagtalon ko dito, pag-ahon ko dyan ay buhangin. Sako pa rin ng Israel. At ang mga lugar na yan nakikita nyo, yung mga tok-tok-tok-tok na yan, dyan kanina tayo galing. Yung sa maraming punong kahoy na malalaki, ayan yun. Umikot lang tayo kaya kakaiba naman ang nakita natin. Puro ito senaryo ng mga gera noong araw.